Dati akong OFW, so ayan po yung slide ko. Ayan, so ito po yung background ko. By the way, magpapakilala po ako sa inyong lahat. I'm Lim Siminsalan, and ang background ko dati akong OFW sa Taiwan. So 7 years akong naging factory worker sa abroad. Pero paano po ba ako nakapag-abroad? Bakit ako nag-abroad? So dati po, nakapagtrabaho naman ako dito sa Pilipinas before. Na empleyado po ako. Naging empleyado rin po ako 6 years. So, matagal din po. And dito sa Pilipinas, alam naman natin pag dito, minimum lang yung sahod. Di ba? So, that's why, sabi ko, what if mag-abroad ako? Kasi sabi, pag nasa abroad daw, nandun daw yung opportunity. Sino dito yung mga nag-isip na sabi, pag nasa abroad, nandun daw yung opportunity? Kaya some of us na talaga nag-a-abroad talaga kasi nandun daw yung opportunity. So ako din po ganun. Inisip ko dati, nakala ko doon na magbabago yung buhay ko, doon ako aasenso, and pamilya din kami ng OFW. Mga tito ko, tita ko, OFW rin. Kaya sabi ko, what if mag-abroad din ako? Kasi gusto ko talagang magbago din yung life ko. Gusto ko din matulungan yung mga kapatid ko kasi breadwinner din po ako. O sino dito yung mga breadwinner? Di ba? So breadwinner ako, maaga din ako naulila. So ngayon, gusto kong matulungan yung mga kapatid ko. And sabi ko, maliliit pa kami. Maliliit pa pala yung sumunod sa akin. So, gusto kong matulungan mapag-aral sila kasi nagkahiwalay-hiwalay kami that time nung nawala yung mga parents namin. Kaya yun, nag-decide talaga ako sa kagustuhan ko talagang matulungan sila mapagtapos ng pag-aaral. So, nag-decide ako, sabi ko, mag-abroad ako. So, nag-apply po ako pa Taiwan and good news, nakapasa tayo. So, ngayon, nung nasa abroad na po ako, hindi pala ganun kadali. Kasi, pagod, sacrifice, na inakala ko, nandun na yung opportunity na hinahanap ko. So, homesick, kahit may sakit ka, papasok ka. Diba? So, ganun yung buhay OFW po. And sa pagiging factory worker po, kapag factory worker ka kasi, nakadepende lang yung, yung sahod mo. Sa OT, kapag factory ka, pag malaki yung OT mo, madami mong OT, malaki yung sahod mo. Pero pag wala ka talagang OT, maliit talaga. Diba? So, ngayon, good news, nung nandun ako sa abroad, talagang kulang pa rin, hindi pa rin sapat. Wala pa rin naiipon. Sino dito yung mga nakarelate na sa pagtatrabaho mo ng ilang taon, wala ka pa rin naiipon? Sino dito yung gano'n? Yes! Diba? Marami. So, ganun po ako that time. Na-realize ko, tumatagal ako sa abroad, na ganun pa rin ang situation ko in 7 years. So, sabi ko, hindi pwedeng ganito. And ito, sa ganitong industry, actually, hindi po ako positive, negative din ako sa ganitong industry. Kasi ang nag-introduce sa akin ng business, yung partner ko nandyan nakaupo. Si partner Aaron, yung nag-introduce sa akin. So, negative ako, nakilala talaga namin ko, yung sa online, sa TikTok, siya yung unang nakakita. And sabi ko, ayoko nang sumali sa ganitong industry kasi marami na din po ako nasalihan na ganito. Kaya sabi ko, ikaw na lang dyan. Sabi ko, ayokong sumali dyan. Kasi marami po ako nasalihan, hindi naman nag-workout. Diba? So, sabi ko sa kanya, susuportahan na lang kita. And ginagawa niya dati, pinaparinig niya sa akin yung mga Zoom event. Yun yung ginagawa niya dati. So, ngayon, sabi ko, na-curious ako, ano kaya yung ginagawa dyan? Tapos nakita ko siya, unti-unti, kumikita. So, doon ko siya sinuportahan. Kaya sino dito yung mga may negative partner ba dito? Yung mga may negative yung partner. So, ako naman, ako yung negative that time. Diba? And, ayun po, good news niyan, sinuportahan ko si partner Aaron. So, ngayon, hindi ito yung, yung company. So, meron kaming previous. And, good news na nakita namin, nagtayo sila Sir John
Joseph Lim ng company, sila Sir Georgen, di po kami nagdalawang isip nung kinausap kami nila mentor doon na sumabay talaga dito sa Ascendra International. And good news po, nagtuloy-tuloy po yung blessing sa amin sa pagsabay, sa pag-decide na nilakasan ko ulit yung loob ko. Although may takot ulit, may duda na what if, di ba, wala na naman mangyari. So good news po, ito po, yun ang nangyari po sa akin. After po sumabay dito sa Ascendra. So ito po yung first check ko, nagtuloy-tuloy po yung blessings natin after natin sumabay. Imagine niyo po, kumita ako ng 216,000. Sumasahod lang ako before sa Taiwan ng 30 to 40,000 a month na sa isang buwan. Pag malakas po yung OT, umaabot po ng 60,000. And doon po sa abroad, limitado po yung income. Pero just imagine, 1 month lang po dito, ito po yung kinita natin. Na nasa Pilipinas lang po ako, kasama ko yung pamilya ko. Yung kapalit po nito, hindi ka na nagsasacrifice sa abroad. Napupunta ka pa para lang kumita ng ganito kalaki. Diba? So, ito po yung maganda dito sa Ascendra International. Kasi po pala kahit nandito ka sa Pilipinas. And of course, hindi ko na nalagay dyan. Meron pa po yan na sundan ng sumunod na cheque, pangatlong cheque. And ito po yung pinakamasarap. Kasi good news po, kami pong dalawa as partner, as couple, ng mga dating factory workers sa Taiwan, combined income po namin, 340,000 pesos. So, pinakamalaki ko po pinita dito, nag-check ako ng 250,000. Siya naman po dyan, 110,000 pesos. Kasi may tax tayo, di ba? Kaya na, So, ayan, 340,000. And good news po niya, sobrang nakakatuwa lang. Kasi dati, nung nasa abroad po kami, although, nandun naman kami sa Taiwan, magkasama, pero parang LDR pa rin. Kasi, nagkikita lang kami pag day off namin. Pero dito po, imagine niyo po, magkasama kami, nasabay namin kinikita yung ganyang kalaki. Tapos, di ba, magkasama namin binubuo yung pangarap po namin dito sa Ascendra International. Di ba? So, yun po yung sobrang sarap sa feeling. And syempre po, good news. Kasi imagine niyo po, because tinuturing natin dito sa Ascendra International na naka-executive account po ako, tinodo ko, ginawa ko yung best ko, kumita po ako in just 8 months ng 150,000 pesos. Diba? So, sulit po ba? Yung nilabas ko po dito na worth 200,000 na executive. Kasi pag susugal ka po sa business, dapat sagad. Dapat naka-executive account ka. Kaya sa mga po dito, magsisimula, dapat executive account ka. Para nang sa ganun, ito po yung naghihintay sa'yo na income. Kasi hindi naman po ako naglabas ng milyon eh. Pero kumita po ako ng 1.1. So sulit po ba yung 200,000? Yes, of course. Kasi imagine niyo po, 8 months lang po ito. And kung sa abroad, i-compare ko po, taon-taon ko na po kikitain to. Di ba? Na malayo ka sa pamilya mo, pero dito, just imagine, nasa Pilipinas ka lang. Okay? So, ito po, good news. Hindi lang po tayo naka-executive, na-rank up din po tayo as prime partner. Kasi pag executive account ka, mabilis ka po ma-rank up na hanggang maabot mo po yung legacy partner po natin. Kaya mag-executive ka na. Ayan. So, ito po yung achievements natin. Okay, so na-awardan ako buong Ascendra nung nag-grand launch tayo ng buong top 7. And noong January din nag-top 2. Pero, nung di ko nalagay dyan yung iba, pero last month, ito po yung latest, nag-top 40 naman po tayo. Dito, ayan. So, sa pagiging OFW ko, di ba, hindi naman nare-recognize kahit gaano ka kasipag. Pero dito, gagalingan mo lang, sisipagan mo lang dito, mare-recognize ka. Ayan. So, ito po, good news. Kasi hindi lang po tayo kikita dito. Kasi ito po, nag-shopping ka for free. Sino dito yung mga gustong mag-shopping ng libre? Yes. So, ngayon may ongoing pa tayo. Dapat i-hit po natin. Or dapat pag hindi ka pa part, dapat kausapin mo na yung nag-invite sa'yo, di ba? So, ito po, good news.
uubusin mo yung worth 25,000 pesos in just one day, tapos kinagabihan, meron pa kayong libre buffet, kasama mo yung mga founders. Di ba? So ayan po. And next, ito po yung pinakamasarap and pinakamagandang experience ko dito sa Ascendra International. First time ko pong mag-Boracay, and masasabi ko po, sobrang ganda ng Boracay. First time kong magyate, first time ko pong mag-kayak. Di ba nakapag-swimsuit pa tayo? Na, di ba dating balot na balot sa Taiwan, pero dito nakapag-swimsuit. And of course, ayan, nag-parasailing din po kami. So, takot po ako sa height talaga. And kinonvert ko talaga na nag-parasailing. Sabi ko kay partner Aaron, try natin mag-parasailing. Pero na nandun na po kami sa taas, nalulula talaga kami kasi sobrang taas. Hinihila kayo ng, yung motor, yung bangka. So, motorboat, tapos pataas po kayo ng pataas. Talagang kumakaway na kami. Sa una, nag-enjoy pa kami. Pero habang nandun kami sa ere, kumakaway na kami dun sa, sa motorboat na ibaba na kami. Pero sobra pong nakaka-enjoy talaga. And dito po, ayan, din kami. Ito, tawag dito? Yung ginawa namin, yung sibab, ayan, pwede kang mag-dive sa ilalim. Tapos dito po, yung maganda dito, first time kong magyate. Actually, pangatlo ko na pong magyate. Pero dito sa Ascendra, grabe, sobrang nakaka-enjoy talaga, sobrang saya. Kasi kasama namin yung mga founders, parang kabarkada lang namin sila doon, na nandun lang nakikipagsabayan, nakipag-inuman, kulitan, sayawan. As in, grabe po yung experience namin sa Boracay. And masasabi ko po dito, sobrang busog namin na